ng walang humpay, napalitan ho ng missile at yung pag-intercept din naman ng ibang mga bansa sa gitnang silangan. Ay makakausap po natin si Ginoong Mody Floranda, siya po ang National President ng Transport Group na Piston. Grupo po at ng mga tsuper at mga operator ng jeep. Magandang umaga po sa inyo, Ka-Mody. Si Xander po ito. Magandang umaga po sa Sir Sandre at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa Opo. Ka-Mody, ito hong nangyaring gulo sa Middle East, nararamdaman nyo na ho ba yung epekto sa pamamagitan po ng pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel? Actually, sa bahagi po natin ay hindi pa man nagaganap itong aggression na ito. Ayan, naramdaman talaga natin kasi mula nung pumasok yung 2026 ay talagang wala nang humpay yung mga pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan ay halos sa 10 beses na yung naganap na pagtaas at nakadagdag itong agresyon na nagaganap sa ibayong dagat na kung saan ay talagang halos malalaki yung pagtataas. At nung nakaraang Martes nga ay 120 yung itinaas sa presyo ng diesel at napipintong mas malaking pagtaas itong susunod na linggo. Yung batay sa mga nakikita natin ay mas malaki ang mga itataas. At batay din sa sinasabi ng Department of Energy ay talagang magkakaroon ng mga seri ng mga pagtaas kaugnay nga dito sa agresyon. Actually kahit wala pa naman yung gera sa gitnang silangan, tumaas na rin naman ang presyo ng diesel at maging ng kerosene, ng gasolina, simula nung pagbubukas po ng taong ito. Opo, halos mula noong January hanggang sa kasalukuyan ay halos umaabot na ng 200 pesos kada araw yung nawawalang kita ng ating mga driver. Dahil nga dito sa mga seri ng mga pagtaas at talagang sabi nga natin 200 per diyan ay halos umaabot ng 3,000 per month yung nawawalang kita ng ating mga driver na dapat ito ay nagagamit na doon sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Opo, Ka-Mody, para ho doon sa mga hindi ho nila pagmamay-ari yung kanilang jeep, magkano na ho ba ang arawang boundary ng isang jeepney driver doon sa kanyang operator? Sa ngayon po ay depende yan sa haba rin ng biyahe. Meron pong merong 600, merong 900. Yung pong Antipolo Cubao ay 1,200. Layo kasi yun Opo, at nagkukonsume sila ng halos nasa 30 liters per day yung kanilang nakukonsume. Halos nakapag-uwi na lamang yung ating mga driver na nasa 500 to 600 pesos sa loob ng 12 to 16 hours. Grabe. Na pamamasada. Opo. Kasi nga may minus 200 pa yun per day. Opo. Ngayon ho, ano ho ang sa palagay po ninyo ang posibleng pinakamagandang susi para ho hindi maramdaman ng mga kababayan nating tsuper at operator itong nakaambang mga oil price hike sa mga susunod pang linggo? At sa atin ay malino yung ating posisyon dito na sinasabi natin na dapat ay magkaroon talaga ng konkretong hakbang ng administrasyon ni Bongbong Marcos ng immediate na pwede pong gawin ay maglabas ng isang executive order para isuspindi yung usapin ng excise tax at saka yung VAT sa produktong petrolyo. Dahil medyo malaki din kasi sa excise tax ay 6 pesos, sa VAT ay 7 pesos. Kaya pag nasuspindi dito ay mawawala yung 13 pesos per liter na babalik sa mga driver. At siyempre hindi lang sa mga driver at mga operator, kundi ang magdudulot din ito ng pagbaba ng mga pangunahing mga bilihin at kahit papaano ay makakagapa yung maliit na kita at sahod ng ating mga manggagawa at ng ating mamamayan. Opo, kailangan pa ho ba ng emergency powers ng Pangulo sa inyong palagay para ho maipatupad yan? Ang tingin po natin ay hindi kailangan emergency power. Kasi executive, pwede nang maganda ng isang executive order, yung Office of President, na sa ganitong kalagayan ay may karapatan siya na magsuspindi. Kaya hindi pwedeng sabihin na kailangan pa niya ng emergency power. Yung pagiging presidente niya, meron siyang karapatan na isuspindi itong usapin ng mataas na buwis sa produktong petrolyo. Bagamat sinasabi niya
ay pabor siya doon sa pag-ano ng excise tax at saka ng VAT. Pero pinapasa pa rin niya yung leader nito sa Kongreso at Senado. Alam naman natin na gano'ng katagal ang mga proseso sa Kongreso at Senado. Kaya kung gusto niya talagang tumulong, immediate, ay pwede siya maglabas ng isang executive order. Oho. Yung panukala na magbigay na lang ho ng ayuda sa mga tsuper, sa mga mangingisda at magsasaka, kumbaga fuel subsidy. Ano ang inyong opinion dito, sir? Ang tingin natin ay makakatulong sa isang tingin at makakatulong ito dahil doon sa sinasabi nga ng gobyerno, naglaan sila ng 2.5 billion yung inaalat nila. Pero ito ay tandaan po natin, ito ay once in a month lamang, isang business lamang ito na magbibigay. Wala rin halos sa say din kung magkakaroon talaga ng tuloy-tuloy ng mga pagtaas yung presyo ng petrolyo. Sabi nga po natin, ito ay papatsi-patsing solusyon lamang. Ang kailangan po natin yung mahaba ang solusyon at dapat makinabang yung lahat ng ating mga mamamayan. Sapagkat lahat ng mamamayan ay nagbabayad ng buwis. Kaya dapat anumang programa ng gobyerno, dapat magbenepisyo yung lahat ng mamamayang Pilipino. Meron din ho kasing point of view na hindi raw ho posible natanggalin yung excise tax kasi nga makakaapekto naman sa ating ekonomiya kapag tinanggal mo yung malaking chunk o yung malaking bulto ng buwis na galing po sa petrolyo. Yan lagi yung mga sinasabi ng administrasyon na hindi pwedeng tanggalin ng buwis sa langis dahil ganito, ganyan. Pero tandaan po natin, isa lamang yan sa pinagkukunan ng buwis ng ating gobyerno. Maraming mga buwis ang binabayaran natin, Maraming buwis ang binabayaran. Sa haning nga po ng driver, halos anim na buwis yung binabayaran po namin sa ating pamahalaan. At isa lamang ang usapin ng buwis na sa petrolyo. Kaya't hindi po totoo na kapag tinanggal ang buwis sa langis, maepektuhan po yung ating ekonomiya. Dapat magkaroon talaga ng madilaw na koleksyon ng ating gobyerno dahil ang lalaki po ng mga negosyo dito sa Pilipinas. Ang isang nagiging malaking problema, yung malalaking mga negosyante ay merong mga tax holiday. Pero yung mga ordinaryong mga mamamayan, ordinaryong mga driver at manggagawa ay talagang araw-araw tayo nagbabayad ng buwis. Kaya habulin dapat ng gobyerno yung malalaking mga negosyante na magbayad sila ng karampatang buwis sa ating pamahalaan. Kasi meron din hong punto de vista na kapag tinanggal mo ang excise tax sa langis, ang makikinabang lang po ay yung mga negosyante rin na nag-aangkat naman ng langis at hindi naman daw ho talaga yung mga middle class na nagpapagasolina o kaya kayo po ng mga tsuper. Tuloy sa ganun po nila dinadala yung usapin ng pagtinanggal yung buwis sa langis. Ang sa atin ay maging bukas lang yung gobyerno. Kapag tinanggal yung 6 pesos na excise tax, yung 7 pesos na VAT sa langis, almost 13 pesos po yan. Kapag tinanggal mo po yan sa isang driver na kami nagkukonsume ng 30 liters per day, ay halos malaki din po yung may babalik na kita sa amin. At kaya yung kita na yon ay iikot yun sa ating ekonomiya. Hindi ibig sabihin yan, kapag naibalik po sa mga driver at mga operator yung malaking halaga sa usapin ng pag tinanggal yung buwis sa langis, ay mauunlad po yung ating economic kasi hindi naman lalabas ng Pilipinas yung ating yung kita ng mga driver at mga operator, kundi dito rin sa ating bansa. Pero ito hong pagtaas ng presyo ng mga gasolina, diesel at kerosene, ang sabi ho ng mga oil company, utay-utayin daw ho nila simula sa susunod na linggo. Yun po yung sinasabi. Pero sinasabi nga po natin, ay halimbawa sa ngayon, mula po noong January, na nagkaroon ng mga serie ng mga pagtaas, yung presyo po natin, yung ating ginagamit na crudo dito sa ating bansa pa natin, ay nabili pa po ng mas mababang presyo sa international market. Kaya isang dapat tingnan din ng gobyerno itong usapin ng oil regulation law kasi sa loob po ng 28 years na namamayagpag itong batas na ito, ang nagtatakda na lamang ng paggalaw ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa, yung mga malalaking kumpanya ng langis, yung Shell, Caltex at saka Petron. Sila na lamang yung nagtatakda. Kaya kung titingnan natin, halos linggo-linggo na gumagalaw yung presyo sa atin. Hindi naman linggo-linggo gumagalaw ang presyo sa international market. Pero bakit dito sa atin ay linggo-linggo nagkakaroon ng mga pagtaas? Dahil ang nag-ano niyan, yung mga kumpanya mismo ng
ng langis dito sa ating bansa. Opo. Yun ho bang hirit po ninyong taas pasahe? Ano na ho ang status ngayon? Sa ngayon ay yung nakapile, yung pinail ng Pasang Mastat, ng Altodap at saka ng PGDAP, ay ang sinasabi ng insya, ng LTFRB ng DOTR, kapag umabot ng 80 pesos sa $80 per barrel sa international market. Doon pa lang. Doon pa lang po nila pag-uusapan. Batay din mismo yan doon sa sinasabi mismo ng secretary, yung spokesperson ng Malacanang, na kapag umabot ng 80 per barrel, sa kanila pag-uusapan kung napapanahon na magtaas ng pamasahe. Kaya ito sinasabi natin kapag yung mga maliliit, yung humihingi ng usapin ng dagdag kita, ay dumadaan tayo sa butas ng karayom Pero pag yung malalaki, yung mga negosyo, ang naghahangad at madagdagan yung kanilang kita, nagkakandara pa yung gobyerno na aprubahan agad. Pero pag yung tayo, ito ay kailangan meron kang abutin. May abutin ka pa, 80 per barrel, international market, saka nila pag-uusapan yung usapin ng dagdag kita. Halimbawa, magbigay man sila ng piso. Halimbawa, Opo. yung sinasabi nilang provisionary increase. Kung kami ay naka 200 passenger per day, hindi may 200 pesos na madadagdag. Pero ito ay lalamunin din. Lalamunin din ito ng mga serie ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya talagang dapat ay kung magbibigay ng solusyon ng gobyerno, talagang tanggalin yung buwis sa produktong petrolyo. Okay, kung hindi ho nila magagawa yon, magkano po ang dapat na itaas sa pamasahe sa jeep? Sa bahagi po namin sa piston, ay pinag-aaralan po namin kung magkano dapat yung kasi yung pagtitingnan po natin halos ang laki-laki na nga po nawawala. Kung sa ngayon pa lamang ng January, halos na sa 5,000 per month na yung nawawalang kita. Kaya pinag-aaralan po natin, tinitingnan natin baka doon sa 2 piso ay makatulong sa ating mga driver at mga operator. Opo. Meron din hong panukala na gawing 4 na araw na lang yung pasok sa mga opisina at saka ipatupad po ulit yung work from home. Sa palagay niyo ho ba makakatulong yon o baka makaapekto po sa inyong kita? Hindi lamang po sa kita ng driver yan, kundi makaka-epekto rin po yan sa kita ng ating mga mamamayan. Dahil siyempre yung sinasabi nilang 4 days na work, sinubukan na po dati yan Hindi naman talaga yung kasi kawawa po yung mga manggagawa kasi yung 4 na araw na tapasok sa loob ng 1 linggo ay paghaba po ng oras ng trabaho ng ating mga kapatid na mga manggagawa. Kaya hindi rin halos nakatulong yung mga dating mga naging planong ganyan na hindi naman nakatulong sa pagangat ng ating ekonomiya. Opo. Kamodi, baka meron ho kayong panghuling mensahe sa mga nakikinig po sa atin ngayon na mga sumasakay ng jeep at saka baka meron din ho mga nakatutok sa radyo sa kanilang mga jeep? Opo, tayo po ay nananawagan sa ating mga kasama sa hanap buhay na kailangan po natin magkaisa, kailangan natin labanan itong mga patuloy na mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kalampagin po natin, bulugbigin po natin ng gobyerno na ipabasura na ito nga isa-stack sa langis at saka yung bat sa langis at ibasura ang old regulation law dahil kung saan ay halos 28 years na nga na namamayagpag at nagpapahirap ito hindi lamang sa anin ng mga driver at operator kundi sa ating mga mamamayan. Kaya sabahan po ninyo ang sektor ng transportasyon, ang sektor ng mga manggagawa. Labanan po natin, tindigan po natin, pagtanggol po natin ang ating kabuhay at karapatan bilang serbisyo. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Kamodi Floranda. Siya po ang National President ng Transport Group na Piston. Thank you, sir. Straight to the